Ato ning hatagag pagtagad ha kay medyo naunsa na ning kalakiha. Si Alan Peter Cayetano ug Ruben Padilla planuhan na nga pasakaag kasong obstruction of justice. Gumikan mga higala lagi kay matud pa ni tabang nga wa madakpi si Bato de la Rosa. Straight to the point. Unya si Rodante Marcolita pasakaan sad og kasong plunder. Karon mga higala kay matud pa duna mga campaign na donors mga kagilaan ang milapas og 50 milyones pesos. Straight to the Pero point. katong mga campaign donors gikan to sa mga private nga mga tao. Ato ni hatagag pagtagad mga higala pasakaag kaso tong nakadawat og campaign na donors gikan sa private sectors. Way labo to mga higalang dili pasakaan to nakadawat gikan sa flood control. Ang kang Chis Escudero mahigalang kasos kumilik day naunsan man tong dawat nga pag donasyon. Murag nahanaw na og hinahinay. Ang kang Joel Villanueva mahigalang nga giingon nga hinog ng iyang kaso karon nabalik nagkahilaw. Kay matud pang Buying Rimulya imbestigahon matud pa preliminary investigation. Kay dunay findings ang DOJ para nila kuwang kuno ang findings. Muna nga ibalik og preliminary investigation sa tupan ni balik og kahilaw. Ato niya tagag pagtagad karon mga sukid tig babinaw. Naunsa na ning kalakiha, Si Rodante Marcolita pasakaag kasong plunder samtang si DPWH Secretary kanhi Manuel Bunuan, malagmit makagawas na gikan sa bilangguan kay himuon mga higala matud pa nga state witness. Himuong state witness ang secretary sa DPWH na naunsa na ning kalakiha. Straight to the point. Kung naapas Cabral, malagmit mahimo sa tong state witness. Kung sa bagyo to, natagak bagyo to pangpang sa bagyo, iambak bagyo to, or to atos gawa sa naso, nagsuroy-suroy, nag-shopping paro. Kung mga priso na mga senador, ihurot nagpapriso niya na. Nakaplastada na gudaan si Buying Rimulya sa ombudsman. Bisag kinsay gustong Buying papriso dahil pasakaag kasong non-billable priso. Kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. De kalibreng talakayan. De prinsipyong komentaryo. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one, simply dominant. Now atong tagag pagtagad mahigala ning atong duga mga hisgutanan karon. Arita mahigala sa paghisgot ining mga panghitabo sa Senado. Kay medyo grabe gyud obvious man gyud kayo no, dili man kinahanglan mahigala nga imong analisaron og maayo. Nga kining mga senador nga under mahigala sa Gatchalan Block kadto mga senador sa majority, new majority, wa gi problema sila. Kabantay mo, og mahisgot ka mahigalag campaign materials, mas dako man ni nakuha sa Tulfo day. Numdo mo? Og ang uban nga mga nanagan mga higala nga labi na katong gikan sa administration. Kay kana gud mahigalang mudagan kag pagkasenador, dunay mga muamot sa nimo ana, kay di man nimo malalim ganun libot ka sa Cebu, Pilipinas, nya mga advertisements pa og uban pa mga campaign materials. So issue na yung mga higala kung si Marcolita mo issue pero kung ari sa mga senador, kabantay bagod mong mga senador nga di sa majority block, di mahigala sa new majority, wa gyud issue. Si Chis Escudero na issue man to permiro, pero dito pa to panahon pa to sa dihang diya pa sa spikas. Pero karon pagbali ni Chis, naabay issue na. Si Joel Villanueva, ayahay na. Kisamay mo tuo mga kagalaan nga inunta si Joel Villanueva ni kalit na nagbalhin dito kinalamdagan sa iyang hunahuna.
pala ni agi kitaw katawa mga sukid tigpaminaw. So kining mga senador ato ni pakita gamay ning sa mga senador sa minority dong. Malagmit kini majority mo naman yung bag-o majority. Kini ang minority. Malagmit mahurot yun ni sila. Kay tiya mo na sila may pirmirong majority kay sila man may 13. Niya kay wa naman sa bato. Di naman ni makatunga sa bato. Kay mutunga mga higala giingnan magmutunga gani sa impeachment dakop dayon. Si Jinggoy mga higala priso. So naiba na ng daan. O kunya, ilang giplanuhan nga pasakaan sa kaso mahigala si Ruben Padilla ug Cayetano kay mao mga higala hinungdan nga nakaiskapo kuno matud pas bato. Straight to the point. Kana lalisunon pa kay mahigala bisa kana ka bato kay ICC mo nga warrant pang sugid ti paminaw. Valid ba na o di pa? Dili ba? Hantud na Supreme Court wa pa gyud mahigala mo hatag og kumplitong tubag labot ana. Kay nakapinding pa Supreme Court ang kaso, ang main case. Nakapinding pa hantod karon, but with due respect Supreme Court, busy sad kayo Supreme Court mga kagilaan dili po nato sila kara-kara, labi na kining natals politika mga ani. Maunahon ng Supreme Court ay may kara-karahan ang inyong pamulitika ha. Ay may apil-apila ninyo, ha. So salakton si Bato og si Jinggoy wa nay labot din napita. Di na masakatunga sa Senate, pero apil sa counting sa 2/3 votes. Kay mo may giingon sa Constitution. 2/3 of all its members. Karon, ang mahabilin mga kagilaan kining siyam, kay ni ambak naman po si Joel o si Cheese. Kining siyam ibanan pa yun eh. Ha? Kay pasakaag kasos kay Tano, pasakaag kasos Ruben Padilla, obstruction of justice kuno. Ila pong gitiras Marcolita mga kagilaan. Pasakaag kaso. So kinsa may mahabilin? Kinis Bungo, dool-dool sa tinuod nga ila pa ning gukuron. Unless mo balin eh. Unya kini si duha ka bilyar, delikado man mahigalang piton sa ning duha ka bilyar. Si Loren Legarda piton ang iyang anak. Tanaw na ko sa Amy Marcos ang siguro mahabilin ining kalakiha eh. Una-una susa ay like appeal sa Amy Marcos kay igsuon na ba ng BBM? Kaya kita lang katawa mahigala ha. Hutdon nila ni kining minority black. Tanawa, ginahinay na mga sukid di paminaw. Unya, tuwa ka sa majority na bagoy, gipasagag kaso sa majority, yahay kayo na eh. Puti haya-haya, no? Kaginhawag yung taon, mga kagilaan sila dito sa majority. Ato ning tiwasog hisgo, tayo standby human lamang sa pipila ka pahinomdom. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Na karon sa ako nang giingon gitagsa-tagsa na sila hangtod mahurot tingali ni mga kagilaan ning sa minority. Tanaw na ko, kay kinis Cayetano ilang pasakag kaso og si Ruben Padilla kay maoy hinungdan ko no obstruction of justice nga nakaiskapo si Bato. Si Bungo, pwede man ay mapasaka ang kaso nila, na naman ni ICC dahi nga kwan. Og inon na lang ni Bungo, ipadaka sa ICC, delikado ni. So gakawil-kawil na sad ni. Onya kini mahigalan duha ka bilyar, ilan ning gukuron, mahimong magukod na ni. Tanaw na ko, murag spiya Cayetano og si Amy Marcos na siguro duhay mahabilin ani. Og Loren Legarda, pwede po nilang piton la si Leandro Libiste ang anak. So mahurot ni mga kagalaan ning Diaz minority. Pero bisag mahurot, pabilin nga inig impeachment mga sukid di paminaw, ang buto, 2/3 votes of all its members gihapon. Straight to the point. Kaya ang tuyo sa konstitusyon mga kagalaan nga, dunay independent o dili rubber stamp nga legislative department mga sukid di paminaw. Ang impeachment court dili basta-basta lang mga higala nga matandog sa naas gahom. Kay ba man kini bitawng mga tao mga kagilaan nga magsigig ingon nga mausab na ang kwintada. Kawa naman si Bato o si Jinggoy. Kini mga tawhana nga moingon nga mausab ang kwintada, ila po ng baruganan apan ang konstitusyon klaro man 2/3 of all its members. Wa may vacancy na tabo. Bisa pag imong ipapriso Jinggoy. Bisag ipapriso pa nimo na sa Marcolita. Wa man sa matangtang pagsenador. Kay kung imong basihan mahigala nga
wa na matangtang na pagkas di na kabutar kay nga priso, pwede man ang ihulot og papriso Marcos. Di mahimong wa mag-serve sa iyang purpose, na defeated ang purpose nga doon na mga higalay legislative department independent from the judiciary and from the executive. Straight to the Mo point. nay rasyonale diha. Kay mingon ka mga kaigalaan nga di man mausab na ang gidaghanon. Di man mausab. 2/3 of all its members man. Gawas og mamatay ng senador. So dunay vacancy na diha or ni-resign ang senador or nga dunay expulsion nga nahitabo or incapacitated siya. But wa niya anang upat. Pabilin siya mahigalang counted. Nya kini pong uban ilang opinion, ato na sa respetaran, gusto po sila nga maibanan na, pero kasabot sila nga unsang hitabo ang anong naibanan. Ha? Minsan, ang denominator lang, mausap na, 22 na lang, or 20 na lang, or 80 na lang. Kasabot sila pod, nga ang pag-iban mga higala, nahasupak pod mga suking tigpaminaw, laliman kang gamay ang denominator tungod sa gaho mga higala sa executive department. So na-defeated ang purpose. Kung mauho na mga suking tigpaminaw mo na nga ang constitution na klaro gyud nga 2/3 votes, 2/3 of all its members. Dili apektado mga higala ang denominator. Straight to the point. Kay pwede man niya mga higala kung og ingnon nimo nga apektado ang denominator kung mga priso na mga senador, ihurot nagpapriso niya na. Nakaplastada na gudaan sa Buying Rimulya sa ombudsman. Bisag kinsay gustong buying papriso dai, pasakaag kasong non-billable priso. So kung maunay buhaton mga kaigalaan, ma-defeated ang purpose nga independent og dili rubber stamp ang legislative department mga sukiti paminaw ang Senate. Independent ang Senate mga higala, dili rubber stamp from the Malacanang. Straight to the point. Mo na rasyonale. Pero karon no, bisag tagsa-tagsaon nila ni mga priso ni sila mga higala unya mo barog sa balag mga priso. Dili mi mo surrender. Di mi mo jump ship. Lisod gihapon mga kagilaang konbiktuhon sara anang kalakiha. Kay kinintanan konektado man tanan. Nakani si Marcolita ron. Si Marcolita mahigala maoy usa sa mga haligi ron diri sa minority black. Labi na kay abogado masagod kamaosad mga sukit tigpaminaw. So kabantay mo inig Blue Ribbon Committee hearing mga kaigalaan. Si Marcolita mo'y Blue Ribbon Committee Chairman pagprimero gyud. Pagkakaroon mahigala baguhay gihimo sang subcommittee chairman. Nga naman mantigo man ni abogado. So og ilang pilayan mahigala ang minority makuha las Marcolita o di gyud mga kaigalaan mo ambak. Kay doon na po'y prinsipyo bahala na ang mga priso, ipapriso gid nila mo na ingon si Buying Rimulya pasakaan na og kaso mahigala plunder si Marcolita mga kaigalaan. Mo ni mga higalay kwan, no? Ni atong paminawon sa kadalis Buying Rimulya be. Asa man tunong kani. Atong paminawon sa. Sige. Mo na ha, Buying Rimulya sa ombudsman ha. Ako taas kay kog respeto sa ombudsman may gala. Ilang mga empleyado na taas kay respeto. Pero kasi si Buying Rimulya nga maoy bagong ombudsman ron medyo dili na lang ta magduduha pa pag-istorya god. Giwiponize mga higala ang buhatan sa ombudsman. Kaya klaro-klaro lang gina. Straight to the point. With due respect sa mga deprinsipyo nga mga tao, deprinsipyo nga mga empleyado nga naa sa ombudsman. Beato nga paminawon dong, mo na kang Rimulya sulti. Baka Sige ka na. resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. Ilang senador po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan. At least one. At Isa least for one. PI. For PI. Okay, sir. Alam mo na. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. This week yan. Ang pinag-uusapan natin itong linggong to. Iba pa yung next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. One senator this week. Baka dalawa. Dalawa. May isang Sandigan, isang PI. Tama ba? Baka dalawa pa. Dalawa lang. Isang Sandigan, isang PI.
It's a preliminary investigation. Tapos, yung mga contractor, puro PI na yan, no? Puro PI. Although may isa pang contractor, baka i-file na namin sa Sandigan rin. Yun din. Po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Yan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, alam yun na yun. Sir, is it Senator Joel Villanueva for this week? For PI. For PI? Okay. Oh. And then, and then any clue dun sa yung senator for this week? Any clue kung sino? It's Senator Marcoleta. Definitely. For resolution na. We're about to file it already. Okay. This week So, yun, Senator Marcolita yun. Pasaka ang kaso within this week na. Ha? Matod pa mahigala ni Ombudsman Boyeng Rimulya. Na kana mahigala ko nakasa gyud para nako okay. Saka. Pero kung selective justice mahigala nga wa gyud na igo dito sa minority day. Binuang na kay na. Ang ipang-igo mahigala ang dias minority. Sa majority wa hapsay kay sila. Sumuni ang preskon mga higala. Kini si Boyeng Rimulya mahilig kay mogamit sa terminong hinog. Hinog na. Isa hinog na. Hinog na ang Marcolita. Ipasaka na within this week. Pero si Joel Villanueva nabalik og kahilaw. So si Marcolita ang target ron si Manaha. Si Joel Villanueva, mga higala, nabalik og ka-PI. Preliminary investigation. Nya tanawa ha. Si Romaldes mga kagilaan wa gyud taon. Wa gyud. Dili ba obvious mga sukid tig paminaw? Kana pong dili kay obvious appeal po pasaka kaso ng naa sa majority para dili kay obvious ba? Kini grabe gyud kayong panggukod. So ingon sa mga kagalaan pila man to human na ba to nga preskon? Katon definitely nga kwan. Mahilig siya mo gamit og kwan. Kana na ang hinog na. Be ibalik ko no dong, balik ko no to dong be katong iyang kwan ni buhing kani. Gani be? Di gamay lang. Mahilig siya mo gamit termino nga hinog ha. Unya si Joel na balik ko kahilaw. Ni ambak mas pikas din na hilaw. Sige ko no be. Okay, sige. Rewind lang gamay dong. Bisag rewind lang gamay kanang makuha ang katong Marcolita na. Sige. Sir, is it Senator Joel Villanueva for this week? For PI. For PI? Okay. And then any clue dun sa yung senator for this week? Any clue kung sino? It's Senator Marcoleta. Definitely. Marcolita yun ha. Sige. For resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta? Yeah. Okay. Nagsasampayan ng kaso na sa Sandigan na yan. Plunder. Plunder, non-billable. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel? Hindi. For PI. For na. reso? For PI na. For PI. PI na yan. PI pa kan Joel. Yeah, so, Preliminary investigation. Kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it. Sir, yung kay Escudero? Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kaso ng plunder na aming file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. Naka-PI na yun, diba? Baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. Ilang senador po ba yan, sir?
ang iniisip namin dito, dalawa o tatlo. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file. Okay, So, posa ha. Mahilig sa mo gamit ang termino nga hinog na. Ang isa hinog na. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the point. Now, atong hatagag pagtagad mga kagalaan kay kinini ang padayon tas tung isgutanan mahigala si Romaldes o mangyoy tatsas Romaldes. Unsa na may status kaso Romaldes katong kaso niya gipasakas Quezon City dismiss. Dili sa ombudsman kumusta man? Bisag preliminary investigation wa kita kadungog. Iagi tala ni katawa mga higala. Kay ngano ang mga tao nakasabot magod. Ha? Himo na slag ila ang ginahimo. Kasabot do na sila siguro dahil nga nakasabot ang mga tao sad. Ha? Pero nagpatuyang lang gigapon, ni paturatoy lang gyapon silang gusto. Matawag man to may gala ma-obvious man. Tanawa, si Marcolita karong si Manaha pasaka ang kaso kay hinog na. Ang kang Joel Villanueva nga giingon kaniadto nga hinog na pod, ngano man mapasaka. Unya karon ibalik sa preliminary investigation. Atong klarohon na paminaw tagbalik si Konme kinini ang Buying labot sa kaso ni Joel Villanueva. Asa man to dong? May presko ni Buying be balik be. Sa kang Joel po nga topic sige kuno. Kana. Sige. Ano po yung Audio. maring naging dahilan? Pinanta sa audio. Ombudsman? Wani adong Ano po yung maring naging Sige, ano po yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva? For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ipa-file na yung kaso. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga, Okay, sa posa dong. So mo nang giingon ni Buying, sa unang press con, hinog na ang kang Joel Villanueva. Mo na ngas Joel mahigalab, ambak eh. Kay hinog na, ina naman nga hinog na. Gawas ning warrant ni mo. So, karon ni pangutana ingon ka hinog na ano na balik man lagi ron sa pagkahilaw. Ang tubag mahigalang Buying Rimulya nga naay recommendation ang DOJ hinog, but naa nila ang ilang opsyon nila, naa nila mahigala kung ilang dawaton ang sa DOJ o di ba. Tanaw nila mahigala kuwang man, di mo nang magpahigayon sila og preliminary investigation. Correct ba na ang gisulting ni Buying? Correct gyapon. Kay ila man na day, na DOJ, ila man designate ang DOJ. Correct gyapon. Pero kadto mahigalag wa pa mo balis Joel niya ilang gipasakag kaso mingon nga amo nang gidawat ang sa DOJ kay kumpleto man. Si Buying Rimulya gud may nagpa-presko na to kanang kan Joel hinog na na. Hinog na. Karon ingon si Buying dili pa kay gibalik nila sa preliminary investigation. Wala kini ka Marcolita mahigala hinog na pud ni pero mobalinis Marcolita pwede ning mabalik sa kahilaw. Ang problema analon og si Marcolita mo ingon mahigala nga bahala na mo ako lang yung barugan akong prinsipyo bahala ang mga priso. Mahinogan madayunan kahinog kay kadto Joel og wa pa to mo ambak madayunan gyud to mahigalag kahinog tong iya.
Nga ni ambak man, magpangutan na pa, ingon ka, hinog na ka, Joel. Wa pa, nakuangan pa mi, so amo pang gitanugan. Atol ni agi kato katawa mga kagalaan ha. Mo ni mahigala katong kang Joel nga kwan. Abot man abot kis Joel ha. Nya kinsa may mutuo mga higala nga kwan. Nga mo na ni anhas Joel, pareha ba ni Cheese ba kanang katapusang adlaw na gyud mga higala nga kuan na gyud katapusang adlaw na nga session nila nya ni kaugma mag blue ribbon hearing na day. Mao gi pagtungang Cheese Escudero eh. Nya kinsa may mutuo nga imo inon nga nalamdagan na si Cheese. Mana ang reporter ng utana, ingon ka, hinog. Balik ka rin ito dong, gamay dong. Kato kang buyeng dong. Bebe, ibalik to gamay itong ingon. Kane. Na, sige. Ano po yung maring naging dahilan, Ombudsman, kung bakit preliminary investigation pa rin yung ilalabas against Senator Joel Villanueva? For in fact, ang pagkakaintindi ko during the last time na magkaroon ng press conference with you, Ombudsman, ay parang ipa-file na yung kaso. Hindi namin tinanggap yung findings ng DOJ kasi nakulangan kami sa case build-up na ginawa ng DOJ, so we have to conduct our own. And we have to conduct our own. Ano yan eh? It's our choice whether or not to accept the work of the DOJ because we delegate work to them. And in case we have to improve on the cases to make sure that they're tight cases, watertight cases, then we conduct our own PI in this office. Kasi nga, Ano po yung Okay. So pag ingon na niya mahigala nga hinog na tong kaso ni Joel Villanueva sa DOJ today nga hinog na, ready na, ipasaka na, magawas ang waran kay hinog na. Karon, nibalitok man Joel, niyo sa dili na mo tinanggap ang sa DOJ. So naa sa ilang opsyon matod pa niya. Kay kadtog wa pa tumudayon si Joel og ambak, perting hinuga gito kasuhan. Ni ambak man, di ingon mahigala nga wala kay ilamang opsyon kung ilang tanggapin ang recommendation sa DOJ. Tan-aw nila kuwang sumuna nga gipaubos pa na preliminary investigation. So gikan sa kahinog nibalik og kahilap. Manang doon na statement may gala si Senator Rodante Marcolita sa iyang FB page mga kagalaan. Nag-FB live to siya mahigala to paminaw niyang statement. Kababayan, nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuluyan. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong. Parang alam na niya ang mangyayari.
Gaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay nyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Okay, so kailanman ang kasamaan ay hindi magtatagumpay. Alas 9:23 na mahigala ang Iglesia ni Cristo doon na statement sila labot ani nga mga panghitabo karon atong paminawon mahigala humanamang sa pipila ka mga mahinungdanon. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Straight to the Ang point. Iglesia ni Cristo mahigala mihimo og statement sa labot ini mao mga panghitabo karon. Og in fact, nagtapok-tapok sila ron mahigala dito sa may EDSA, ang mga membro sa INC, mga sukit tig paminaw. Ato sa paminawon ang pamahayag usab sa Iglesia ni Cristo mga kahigalaan. Okay? Sige, audio ko na dong. Gamay lang. Atong basahin ngayon sa mga nanonood sa atin. Narito po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Hindi tutol ang Iglesia ni Cristo sa pagpapatupad ng batas. Pero tutol kami sa pagbaluktot sa batas, lalo na kung ang layunin ay para pagtakpan ang katiwalian. Gaya ng alam ng marami, si Senator Dante Marcoleta ay nanguna sa pag-iimbestiga sa isa sa pinakamalaking pandarambong na naganap sa ating kasaysayan. Sinimulan niya ito nang siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Subalit, pinalitan ng liderato ng kumiting ito. Gayunpaman, itinuloy niya ang paghahanap ng hustisya para sa atin na mga mamamayan. Ang ipinagtataka namin ay kung bakit siya na nagsusulong sa pag-expose ng mga sangkot sa napakalaking pagnanakaw sa Pilipinas ang kakasuhan at ipakukulong sa halip na ang mga na-expose. Ang ikinakaso kay Senator Marcoleta ay plunder na isang non-bailable crime. Sa makatwid, ipakukulong siya at hindi pwedeng magpiyansa hanggang hindi natatapos ang paglilitis sa kanya. Sa madaling salita, ay hindi na niya maitutuloy ang paglalantad o pag-expose sa mga sangkot sa pandarambong na naganap. Pero, paanong naging plunder ang pagtanggap ng campaign donation o campaign contribution? Hindi naman galing sa kabangyaman ng Pilipinas ang tinanggap niyang donation mula sa mga sumuporta sa kanyang pagkandidato bilang senador. At mismong ang COMELEC ay naglabas na ng desisyon
na walang krimen na naganap sa pagtanggap niya ng campaign donation. Sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo ang itinataguyod ni Senator Marcoleta dahil ito rin ang posisyon namin. Nananawagan kami para sa transparency, accountability, justice, and peace. Kaya, nais naming iparinig sa mga kinauukulan na kahit ipakulong nila si Senator Marcoleta, ay hindi kami titigil sa paghingi ng katarungan para sa mga kababayan natin na ninakawan. Gusto naming ipaalam sa kanila na isang injustice ang selective justice at hindi kami mananahimik sa harap nitong napakalaking pagyurak sa katarungan na hinihingi ng ating mga kababayan. Yan po ang statement ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat Straight po. to the point. Okay, so mo na mahigala ang statement sa Iglesia ni Cristo, labot ni mga panghitabo karon o dito mahigala sa EDSA ni mga panahon na karon ni no? Nga dunay mga tapok-tapok dito ron. Ubay ni nga mga members mahigala sa Iglesia ni Cristo ug dunay mga dili mga members sa Iglesia ni Cristo nga simpatiya sab. Mo na mga pictures ubay na mga tawhanan na dayo. So pagpakita og kuan suporta mahigala na unsa na ning kalakiha naghandaghan ni mga kagalaan. So padayon gyud mahigala nila og push mga sukit di paminaw. Para nako kung inana mga higala nga dunay mga kasaypanan, sige pasakaig kaso kung tinuod manggaling, pero na may daghan na kadawat og campaign na donation sa ano man pasakaig kaso lagi. Straight to the point. So ug pasakag kaso nga itumong ra mga higala nga lipod sa minority, foul po na. Sa-usaon nimo pag evaluate mga higala. Kay ang kang Marcoleta mga kagalaan, matud pa sa tunakuhang report, dunay mga niamot niya panahon sa iyang pagdagan ni adtong 2025 election. So gikan to sa private nga mga persons. Kadtong maong amot. Dili to kwartas gobyerno. So wala na mahigala katong flood control ang gikuha mahigala nga funding gikan mga kagalaan sa kawat. Wa mo indili imbestigahon. Ang kini mga higalang donations mo ay imbestigahon. Ang pangutana ron doon na may mas dako pang donation nga nakuha. Nganong wa may kaso? Straight to the point. Diha ni mo masabot nga kung naakas minority, igo kagyod. Og naakas majority, di ka maigo. Mo ni mahigala ang obvious kayo ba nga obvious kayo nga mga panghitabo karon. Natandog ba ang mga senador sa new majority ron? Ang pinaka-latest may gala si Cheese o si Jewel. Bita-bita hagyod nga matulaging Edward Chico ni dawat na magod ni JC. Nga isip manluluwas. Dili JC nga Jesus Christ. Jesus Crispin. Imong dawaton si Jesus Crispin nga maoy imong manluluwas. Okay na ka, ha? Okay na imong pagkatao. Ginawa na kag luag, ha? Kung imong dawaton si Jesus Crispin nga manluluwas. Atal ni agi kato katawa mahigala, pero karon nagtapok ang mga tao dito sa EDSA. Delikado mahigala mo escalate ni ngadto sa dugang paunya nga mga lihok protesta, no? Kay obvious man sagud kayo. Ang lihok bitaw mga kagalaan, aron nga dili unta ma-obvious, og moingon ka nga kato nakadawat og campaign contributions pasaka kaso pasaka itanan. Og pasaka ag tanan, ndekin duda ko mahulot silang tanan senador. Kato di ayon kang ilang lakson og Tito Soto pagdagan. Helicopter pa man to sila. Unsa man to, di ba to campaign contributions? Pero way problema nila, way kaso, okay lang.
ang mga tulfos mga higala nakadawat sa dako-dako nga kuan campaign contributions. Pero why problema? Sumuna nga ma-obvious kayo ang mga tao kinini ang makakita ba sa obvious kayo nga diferensya. Amo ni ang hinungdan mga higala. Okay. Mao na hitabo ang higala isa naon sa manideng. Okay dala. Okay. So muna nga dunay statement ng Iglesia ni Cristo ug dunay mahigala mga pagtapok-tapok dito gumikan ining maong sitwasyon karon mga sungkit tig paminaw. Nya appeal pa mahigala tanaw ha. Si Mike Defensor pasaka ang kaso non-billable. Kini pulos ipasaka ang kaso non-billable. Kini mo Marcolita ug mao ni maigo mahigala sakto to ang gingon nga mura sag 2 in 1 ang maigo. Nga kini ang kontra mahigala karon og pasakaan og kapriso mga higala gawas nga di na maka-appeal dito sa impeachment dili maka-participate dito mga kahigalaan unya do na magoy igong capacity ni Marcolita sad nga maka og dunay mga lalis dito mga higala maka debate masaguni so lig-on og kuanang diri sa Habigs minority kuna as Marcolita diha although salig man ka mahigala ni Cayetano nila ni Pia Cayetano og si Peter. Pero kini Marcolita day naghatag man naglig-on. Kay mantigo masad. Pero imong i-minus Marcolita diha, imong i-eliminate diha sa mga senador, so inigsugod sa impeachment trial, kisa pa may Morales lain. Kana sa Cayetano mga maayo masad, pero kini Marcolita dako-dako sa nigrol. So kung ipaprison landaan, magsugod ang impeachment may gala July 26. Unya maprison July 6 day. July 6, unya maprison na daan ron. So medyo lahi ni mahigala nga hisgutanan. Medyo dako kay impact mga sukit di paminaw. So sa pagkakaroon si BBM day kay asa man tong item na to nga naay mga lakaw apan wala una mo lakaw sa pagkakaroon kay kinini ang kuan. Kinini ang dunay pagmonitor sa mga panghitabo didto sa EDSA raw mga panahon na. Sige, so mo ni mga kagilano, ang tapok-tapok sa pagkakaroon o delikado pa ni mo daghan pa mga tao iniunya sa dugang pang tapok-tapok mga higala. Standby lang una alang sa tundugang mga hisgutanan ron taon-taon asas Mike Defensor pasakaan og kaso mga higala nga non-billable gihapon. So ang uso ron non-billable case para mapriso ka. So adto ka sa prisuhan, di ka participate, no? Unya doon na po tig-ingon mahigala palitan mapriso sa Marcolita minga po ni gamay na ang denominator kay napriso naman po. Pero kasabuta, dili ta ignorante, dili ta inosente, giunsa nila nga mo gamay ang denominator. Kung imong sakyan mahigala nga ang senador og mapriso wanay labot sa ihap. Pero di man maigiingon sa konstitusyon because kung imong ingnon mahigala tuuhan nimo na nga argument nga og mga prisong senador maibanan ang denominator na dili na 24 day, defeated ang purpose constitution. Defeated. Kay nga naman ang naas gahom, pwede man yang ipapriso tanan. Iyagod tanan gahom. Undersmando gud niya tanan, DOJ, ombudsman pwede niya manduay, pampriso na sila. So ma-defeated ang purpose. Muna nga ang katuyuan sa constitution mo nagi klaro ni former Chief Justice Hilario Divide nga 24 ang kuhaon gyud. Ari ang denominators 24 mga higala. Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Update on sa EDSA, medyo nadaghan naman yung mga nagtapok na dito. Disimpatiya sa may gala ni Senator Rodante Marcolita nga obvious kaayo nga mga panghitabo ron nga pasaka ang kaso mga kagalaan nahinog ng kang Marcolita ang kan Joel Villanueva mo'y nahilaw balik mo na ang kinahanglan tanugan patong kang Joel wa patong balis Joel madayunan gyud tog kahinog ato lang yung agi katawa mga sukit ng paminaw kay mo may ngayon ni Crispin kani mo na niyo mo na ni mga higala. Asa man tong video dong? At ipakita ko tong video. Kani. Nasa audio? Kanan na mga pulis. Uy, sorry. Dut-duot naman eh. Uy.
Naunsa na ni hala, gubot naman hinoon. Sus, Ginoo ko. Mo na ning sitwasyon dito. Sus, naamong na ni mga tao hinoon ng kalakiha. Ano na yung sitwasyon dito sa EDSA, Mahigala? Na, nagtinukmuray na ni. Sus, Ginoo ko. Kini mga pulis po, Mahigala, igo na po na siyang gisugo taon dayo. Ano, trabaho na sa taon ba? Oh, nya kini mga nagrally, Mahigala, doon naman silang krusada sa nga nagrally sila. In fairness po nila. Nano, mo na dito sa kauluhan sa pagkakaroon. Tungod din yung mga developments, mga sukit di paminaw. No, nagkaguliyang na ni. Isa man na tinukmuray na. EDSA People Power Monument. Nagagubot na ni mga Higala, kaguliyang na ang sitwasyon. Sus, kagubuta. Dili lang unta selective justice para kuan. Para patas ba? So kini mga basis, mga blue basis mo nilagi pang sakyan. Nya ito na mga basis. Magkagubot na may Higala, Pinoy versus Pinoy na ning kalakiha kay dunay mga tao nga dunay mga interest mga Higalang wa mamao. No. Sus, Ginoo ko. Ana, nagkaguliyang na ni mga Kahigalaan. Nasuko na ni mga nagrally kay ilang mga bases ito man unta sa MMDA kana mga bases diyan ablo. Ipugnan sa mga tao nga ito nila. Ilang guyuron na mga bases. Sus, kagubot ang kalakihay noon. Ma-unstable, mahigala ang gobyerno aning kalakiha. Tungod ini mao mga sitwasyon. Bay-ubay ni mga pulis nga naa diha, nagader. Sus, Ginoo ko. Ang mga tao mo nakakita mo mahigala sa unsay mga panghitabo. So wa na makaantos niining mga selective justices nga nangahimo. Obvious na masagod kayo mo na nga mga tao mo na gyud nalihok. Sige, posa dong. Mo ni mahigala ang mga panghitabo ron dito. Ang mga tao may gala, kasagaran, mga membro sa Iglesia ni Cristo o gadunay uban nga mga may simpatiya, makigalaan nga nagtapok dito sa EDSA. Gumikan ini mga panghitabo karon, no?
Kani mo ni ang aerial shot mga higala, aerial shot sa atong kuano or pinagig drone. Mo ni ang kuha ubay gid ay day. Kadaghan gid ay no. Oh. Diha ni sa may EDSA mga kagilaan nga sitwasyon di na gid maagian dining EDSA ning kalakiha kumaohon. No gumikan ini pagdagsa sa daghang katawhan. Ani ini mga panahon na mahigala paita. Kini tungod kay mga tao sad wala sila mahigala makaantos pagtan-aw sa selective justice. Kanabang obvious na sa kayo ba nga panggukod na sa gyud mga sukitig paminaw no? Straight to the point. Harap-harapan na sa gyud. Kita mo kana na ang kuan man sagod kana ba ang selective ang paggukod mga higala kunta kanis partido gukod hasta kanis Mike Defensor pasakaan sa dukaso mga higala kinumdum mo Mike Defensor kadto ning nag-lead sa kuan katutuang investigation sa 18 Marines wa madayon to mahigala tong kuan katutuang Blue Ribbon Committee hearing adtong katapusan ng schedule sila si Mike Defensor ang naghimo ang mga higala og kuan masabot na to mahigala murag press conference na to ilang gihimo kay di naman to hearing. So si Mike Defensor mahigala nga maoy naningkamot sa dato pasakaan sa siya kaso. Straight to the point. Pero si Romaldi Santo ron wa gyud kaso, ha? De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. Not just number one. Simply dominant.